Ayan mga bossing, another day, another troubleshooting. Mitsubishi Adventure, mayroon sa ating dinalang Mitsubishi Adventure na ayaw na ring umandar. Tapos ang history ni sir kasi dati namamatay-matay daw yung sasakyan. Tapos sinuggest nung mekaniko palitan ng ignition coil, tapos linisin yung throttle body. So pinalitan pati yung servo motor. So naging okay naman after mga ilang kilometer namatay. Kumbaga itinirik sila, hindi na umandar. Tapos ngayon dinayagnos yata nung mekaniko. Yun na nga, pinapalitan uli yung ignition coil. Tapos after magpalitan ignition coil, hindi pa rin umandar. Nagpalit naman ngayon ng distributor, hindi pa rin umandar. Nagpalit ng computer box, hindi pa rin umandar. Tapos hanggang napunta na sa starter, hanggang kung ang dami nang nagalaw sa wiring siguro. Kaya ngayon ang ginawa ni sir, naghanap siya ng ibang tech na gagawa dun sa sasakyan niya. So nakausap nga tayo. Tapos ang sabi ko naman kay sir, susubukan kung paandarin yung unit niya na Adventure kung kakayanin natin. Sabi ko kunin natin yung mga pyesa na pinagpalitan bossing. So i-check ko muna kung ano yung mga pyesa na okay pa saka hindi. So ayun na nga, nakuha na natin yung starter. So ang problema lang ng starter, bushing lang. Yung bushing lang ng starter. So mayroon naman ako nitong ginawa na dati na 4G63 na starter. Bushing lang din ang problema. So madali na lang to. Tapos sa ECU, hindi pa ako sigurado na ECU talaga yung problema kasi hindi ko pa naman siya na-check. Saka hindi ko pa naman nailalagay ulito doon sa unit. Pero dito sa distributor, nag-check na ako ng distributor, yung isang distributor bumagsak. Kasi yung signal niya, stock up, hindi nagbabago. So ito yung replacement, pero bago ito. So wala yan, sira yan. Tapos nag-check ako ng isa pang distributor. Okay yung distributor na SAR Plus. Tapos yung original na distributor niya gumagana. Tapos yung ignition coil, okay yung ignition coil maliban lang sa igniter kasi repair na lang din tong igniter niya, so ginawa ng paraan. Tapos servo motor, stepper motor niya, fuel pressure regulator. So wala muna ako dito. Ang focus ko kasi mabigyan ng fuel injection saka ignition coil trigger yung sasakyan. So yun lang naman siguro ang problema niya. Pero dito kasi chinicheck ko yung ignition coil. Okay naman yung ignition coil. So pag pinower on natin, mayroon naman siyang spark. So gumagana yung igniter. So try natin. So ang ano pala natin, ang pin outs ng igniter natin. So pin number 1 yung IB, yan yung trigger signal, 5B supply. Tapos yung G natin, yan yung ground. Tapos yung OC, yan yung output to coil, ignition coil. So dito yan sa may letter C. Tapos ito naman sa positive, papuntang battery ito. Tapos yung sa distributor pin out naman natin. So 1, 2, 3, and 4. So sa pin number 1, mayroon dapat tayong makukuhang 2 times na signal. Tapos sa pin number 2, mayroon tayong makukuhang 4 times na signal dito na manggagaling. So lalabas yan dito papuntang indicator. So magbibilang ng 4 times yan sa pin natin, pin number 2. Tapos yung pin number 1, 2 times lang siya magsisignal. Tapos yung pin number 3 natin, yan yung pinaka power ground, 12B. Tapos yung pin number 4 natin, yung signal ground natin, yung pinaka body ground. So ito, subukan natin tong natin ngayon, yung ignition coil saka igniter kung gumagana. Pero ito gumagana ito. So pag pinower on, naka-switch on ako. Tapos subukan nating i-trigger. So okay naman.
Ganda naman yung ano niya, yung spark. Tapos pagdating dito sa ano natin, sa distributor, gaya nga ng sabi ko ano, magkakaroon siya dapat ng signal sa pin number 1 natin, 2 times na signal. Tapos dito sa pin number 2 natin, 4 times na signal ang gagawin. So ayan, pag ginikot ko to, so ibalik muna natin siya sa 0. So walang signal. Kung papansin niyo dito, pag ginikot ko tong distributor, so may bilang siya na signal. So ayan, 1. Yung blink na yan, yun yung countering ng signal natin. So kung papansin niyo dito, magsisignal lang 4 ito, tapos ito 2. So naka-isa pa lang tayo. 2, 3, 4. So 2, pangalawa na to. So okay itong ano natin, distributor. So kung okay ito, ang mangyayari niyan, babalikan natin tong ECU. Siguro ikakabit na muna natin to dun sa unit. Tapos yung starter, i-rebuild ko muna. Tapos kung hindi pa rin siya gumana, magti-tracing uli ako ng mga wire. So pwede ring tamaan kasi yung ano natin, MPI relay. So mayroon din tong relay kasi kagaya sa Honda, ang relay ng Honda ay yung PGMFI, pero sa Mitsubishi kasi ang relay niya MPI relay naman. So yung pinaka main relay na bubuhay dito sa ECU. So yun siguro ang titingnan natin doon kung anong problema ng ano natin, ng wiring muna. Sa wiring muna tayo magpo-focus, hindi muna tayo diyan sa ECU kasi nakadalawang ECU na hindi pa rin gumagana. So okay naman tong ano, okay naman yung distributor sa ignition coil. So ayun mga guys, pupuntahan ko muna yung unit para i-tracing yung wiring niya. Ayun na guys, nag-umpisa na pala ako mag-troubleshooting. So bali binalik ko na yung computer box. Ngayon, chine-check ko na siya. Ang problema pala nito ay wala siyang ano, trigger papuntang ignition coil. So dito kasi chine-check ko siya. Walang trigger na lumalabas dito sa ano natin, papuntang igniter. So dapat kasi mayroon tong ano, 5 volt supply. So yan o, wala, patay. So hindi siya nabibigyan ng triggering yung ignition coil natin. Tapos ang ginawa ko dyan, nagpin to pin ako dito, hinanap ko yung mga wire kung nasaan yung mga kadugtong nya. So kaya ang mangyayari nito, kasi ayaw pa rin umandar, kukunin ko ngayon yung ECU, dadalhin ko ulit doon sa bahay para mag manual testing ako ng computer box para mabigyan natin ng triggering yung ignition coil. So bali kukunin ko muna uli itong ano natin, dalawang ECU, parehas na dalawang ECU hindi gumagana. So ayun, dadalhin ko na muna ulit ito sa bahay para ma-check up kung saan nagiging problema nito. Pero pagdating naman sa ano, sa fuel injector supply, mayroon naman. So subukan natin itong isang fuel injector kung mayroon siyang pulse, negative pulse. So mayroon naman siya. So hindi lang makita kasi masyado maliwanag.
So kaya ang gagawin ko dito, kunin ko na muna uli yung distributor ignition coil, tapos yung computer box iuwi ko muna sa bahay para doon ko tingnan kung kaya natin buhayin yung ECU. Ito na guys, chinecheck ko na yung ECU. So wala talaga siyang triggering na lumalabas dito sa ano natin, na magko-control dito sa igniter. Pero yung ano natin, buhay naman yung 5B reference, check engine light. Tapos yung injector pulse, mayroon naman siya pag inikot tong distributor. So ayan o. Ang wala lang talaga sa kanya yung ano, trigger na manggagaling sa ECU papuntang igniter. Yun ang wala sa kanya. So yun ang titingnan natin dito sa computer box, kung anong problema ng computer box. Subukan ko munang i-repair ito. So ayun mga bossing, chine-check up ko na tong ECU kasi wala siyang ignition coil trigger. Tapos napansin ko dito yung pin number 10 natin, shorted yung diode nya. So kung makikita nyo dito, so dapat kasi yan hindi magbabasing. So parehas na ECU, parehas siya shorted sa trigger ng ano, ignition coil trigger. So dapat hindi ganito. So ito yung ano natin, susubukang palitan. Bali kukuha na lang tayo dito sa ano, sa isa. Kumbaga tatanggalin natin yung diode dito, tapos ililipat natin dito sa isang ECU. So dalawang ECU, parehas yung problema niya, ignition coil trigger ang wala. So susubukan ko muna itong ayusin. Ngayon mga bossing, update na ako dito sa ginagawa ko palang ECU ng Mitsubishi Adventure. After kong ma-check yung mga pyesa isa-isa, so bali nag-check ako dito ng diode, capacitor, resistor, tapos yung regulator natin, yung voltage regulator natin. So na okay na siya. So bali kumuha ko ng pyesa doon sa isang ECU. So ginawa ko siyang donor. So after kong ma-repair, wala na rin siyang grounded dito sa pin. So nagkaroon lang siya ng problema doon sa 5B supply natin, yung regulator. So ito na ngayon yung ano natin, ECU. Working na siya ngayon at firing na. So try nating switch on ignition. Mayroon tayong check engine light. Ka-check engine light tayo. Tapos fuel pump. So magsusupply ng fuel pump yan. Tapos injector pulse. So kulang ako ng isang linya para sa injector pulse. 3 lang yan nilagyan ko. Tapos ignition trigger. So mayroon na siyang ignition trigger ngayon. Dati kasi wala. Tapos 12V supply para sa fuel pump. Injector pulse, mayroon na rin injector pulse. So working na yung ECU natin ngayon. So pwede ko na tong ibalik dun sa sasakyan para mapaandar. So ayun, ibabalik ko na muna. Buti mayroon tayong isang ECU para ginawa nating donor.
Ayan guys, update tayo dito sa ECU na ni-repair natin, troubleshooting electrical. Dinala sa akin na no crank no start. So ito na ngayon yung Adventure na 4G63, running na po ngayon siya. So RPM okay na, umaandar na yung ano natin, unit. So nagka problema lang kasi siya dito sa wiring. Nakadalawang ECU palit, hindi pa rin umandar. Tapos maraming pinalitan dito sa ignition coil, distributor. So maraming pinalitan. Pero ito okay na ngayon, running na. So ayun, job done na tayo. Nakabawas na tayo ng isang unit. So isang unit na lang ang natitira sa akin dito sa tambayan. Pero ito okay na to. So subukan natin uling patayin. Start.